natin ha, pasensya na kayo. Hindi kami nagpunta dito para harasin kayo. Alam namin kabuhayan ninyo yan eh. No, tulong na namin ito. Kayo po kausap namin kahapon na kapatid. Hindi nga po kahapon, ganun din ang usapan natin. Sabi ko sa inyo kahapon, papalis kami ngayon. Sabi nyo, kayo na magkakit. Bakit nandito pa ako? Siguro, formal compliance, pwede na natin ito pasakan. Kasi hindi naman po pwede paulit-ulit ako sa paglaban. Napakarami pa namin itong trabaho eh. Ngayon, kung hindi nyo pagsunod, nangangahulugan nang hindi nyo pag-respeto sa pagkira. Hindi nyo pwede nakalalagi eh. Kasi alam nyo, hindi na mo kahapon eh. Pati nung mga nakaraang panahon pa, sinabihan ako namin kayo. Siguro on your part up, we have to document this eh. Dokumento natin, napatuloy sila nag-violate. Kumukuha naman ng barangay clearance yan, pwede natin ipakancel. Sampo na natin. Kasi maraming gusto magkapwesto na sumusunod. Ano po? Ako naman sir, no, nakita ko naman na kabuhayan na nakasalalay dyan. No, makiusap tayo sa gobyerno kasi hindi pwedeng hindi natin sundin. Ako naman makikiusap din kina sir na mare, tanggalin na niyan. Pagbigyan mo na kayo, huwag muna kayong kailan ng asunto. Hindi natin tayo tinatanggalan ng hanap buhay. Ang sinasabi lang natin, yung hanap buhay ninyo, yung property na dapat yung sinasakot, sinusobra ninyo, sinasama nyo sa kupin, yung pag-aari ng taong bayan, na sana nagagamit ng publiko, pero ginagamit ko for personal. Ano po? Kailangan may kumakain pa, no? Kasi parang yung sinabing, mamaya na natin ayusin yung paglabag. Ano yun? Dapat, aksin na natin ngayon, tanggalin natin yung paglabag, para wala tayong nilalabas. Bakit yung Matapusin muna natin yung kumakain, sir. Unethical sa isang tao na kumakain. Tanggalan natin na ano. Tatapusin muna natin yung kumakain. Tapusin muna ninyo yan. Kasi kahapon sinabi ko na sa iyo, kapatid, may kumakain, matapusin muna natin. Pero ang sabi ko sa iyo, babalikan namin yan bukas, ngayon po. Ha? So sabi na may kumakain, matatampusin natin, pero pagkatapos kumain yan, gigibayin na namin yan pati ito. Sinabi ko na yan sa inyo, pati ito, gigibayin namin. Ma'am, pakisunod ko ha, kasi pati kaming kapitan, makakasuhan kami. Wala naman kaming kasalanan doon. Dapat unang kasuhan dito, yung mga nangungutong dito eh. Totoo lang. Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ng mga kutungero dito. Kaya dapat talaga to, nagsagawa ng gobyerno ng pag-aayos. Siyempre, kasama ako, kasi kapitan ako. Pagka hindi ako sumama, tatagta rin ako ng kaso ng gobyerno. No, parang awan na rin ninyo sa akin. No, hindi ko man kautusan yan, kautusan ng gobyerno yan. Siyempre, sasama ako, hindi pwedeng hindi. No, sumunod muna tayo. Tapos, ang gobyerno naman, parang magulang yan, nangangastigo sa anak, pero hindi para patayin yung anak, kundi para ituwid yung mga pagkakamali ng anak niya. No, siguro naman may mga pag-uusap niyan kung ano ang pwede at hindi. Kahit walang nakakita, next time sundin naman natin. Sino na to? Ganito na lang. Ako, for humanitarian consideration, wala naman sa akin yan. No? Kailang sana matutupad. Sana matutupad. Sumunod muna tayo ha, kasi gobyerno natin yan eh. Ang gobyerno natin, hindi man yan magpapatupad ng masama. Nagkataon talaga na ganun talaga ang papel nating mga Pilipino pagka
Ito ang MMDA, 20 taon na yung paikot-ikot dito hanggang ngayon, di ba sumunod? Rover at No. Victor. Sa akin, walang problema yan. Kung papayag sila, walang problema sa akin yan. Baka tumulong pa ako sa inyo mamaya. No, for humanitarian consideration. RO Victor. Rover. Kaya lang sana matupad kasi bukas ako naman ang madadali na. Ito naman kayo, handa kayong sumunod. Nagkakaganito lang naman yan dahil sa ilang mapagsamantala rin taga-gobyerno. Nangungutong, papayagan nila yung lugar na hindi pwede. Pero tingnan nyo, pag ganitong anuhan, tingnan nyo ha, pagdating ng December, sarap na sarap sila, kumikita sila. Pagdating na ng clearing, kapitan na ang napiperwisyo. Kayo, ano bang kasalanan ng ginawa ko sa inyo? Para pati kaming kapitan, parang ginagawa kaming punching bag na kami yung nababagsakan ng lahat. Dapat, kasama sa kasuhan ng gobyerno, yung mga kotumayro dito. Ako nakahanda akong lagyan ng CCTV to bawat kalye para lang mahuli tong mga nangungutong dito. Yan ang nagpapalala dito eh. Kapal talaga ng mga pagmumuka na kunwari, pero pag nakatalikod ang kapitan, ako ilang taon na akong binabastos dito ng mga nag-organize dyan. Hindi ba nagpapaalam sa akin yan? Pero tingnan ninyo, pagdating ng sisihan, sa akin itatambak lahat ng sisi. Di ba kung titingnan, napaka-unfair naman sa aming mga kapitan. Pero talagang ganon eh. Obligasyon natin sa gobyerno yan, mag-isama tayo. Para din naman sa kaayusan na gusto ng gobyerno. Wala mang gobyernong namamalo sa mga anak para patayin yan. Tinutuwid lang tayo. Omega Phoenix. Bunek sumiga. Punta kayo sa office namin. Punta kayo dito. Ngayon, Sundin muna natin ha, pasensya na kayo. Hindi kami nagpunta dito para harasin kayo. Alam namin kabuhayan ninyo yan eh. Diyan kumikita, diyan kayo kuha ng pag-aaral ng mga anak ninyo. Sir, nakasito, pang ano? Reunion kami. Ang permit nito, kung dumali ba, hanggang dito lang. Hindi kasama itong daan.
yan para idodokumento yung isang lugar. Ang mapapahamak dyan yung kapitan kasi may bagong batas yung ating gobyerno. Tingnan nyo sa haba nito, kakayanin ko ba to? Ito lang yung tanod ko sa umaga. Sana maging masunurin naman ang iba nito. Kasi kawawa naman kami, tatagda rin kami ng kaso. Kaso na wala naman kaming kasalanan. Kaya nga ako, dapat yung mga kotongero, yun ang dapat unang kasuhan. Mga natutulan, kulpihin ninyo yung mga humihingi ng soul, ng lagay dito sa inyo. Ayan ha. Meron tayong usapan. Yun, mas maganda ito. Kami nagpunta dito para harasin kayo. May pinapatupad lang yung DILG na kailangan kong sumama. Kayo naman, ever since hindi nyo ako nakita dito na may issue sa inyo. Talaga lang, kakasuhan kaming mga kapitan pagka hindi kami tumugon. No? Kami naman nakikiusap sa inyo, please. Para hindi napabalik-balik yung gobyerno natin. Una, sir, natuto lang, dapat itong Phoenix Omega pinapatawag to sir kasi una, hindi ko pa nakita mula nung secretary pa ako hanggang ngayon, hindi ko man lang nakita yung mayari dito. Tapos yung tingnan nyo ang ease of doing business, tingnan nyo, wala yung mga papel galing sa barangay kasi may aywan ko ba sinong nagpasa ng ordinansang to na parang pati kaming mga barangay kinukunan na ng karapatan para mag-issue ng kaya hindi na namin sila makikita. No, parang barangay clearance sila. Tingnan nyo sir, di ba hindi galing yan sa akin sir? Kinopya. Kinopya lang. May pirma ako sir. Ibig sabihin, pwede ikutan. Galing si Teol yan sir, idumaan sa akin. Nakita nyo sir. So nababypass pala yung kapitan dito. Batas yan. Ang barangay binigyan ng special power ng korte. Kaya nga ho, bago kayo kumuha ng permit, ang requirement is barangay clearance. Pag hindi kayo binigyan ng barangay clearance, automatic ito lahat, pinilikan sila. So ito, dahil sa tinatanggi ni kapitan ito, wala kayong permit. Tingnan nyo sir, hindi man sila ang may mali dyan sir. Yung batas na tinatawag na ease of doing business, diretso doon parang nilampaso na yung mga karapatan ng mga kapitan sir. Bypass. Doon na lang, diretso bibigyan na lang kami kung ilan ang gusto nilang ibigay sa amin. Napaka-unfair na batas na yan. Tingnan nyo sir, di ba wala akong pirma dyan? Napaka-loko ng, ipopost nila yan, nandyan yung pangalan ko, wala akong pirma. At tingnan nyo, anong klaseng, yan? Hindi nila kasalanan yan sir, wala yan silang alam dito sir. Yung city Galing sa City Hall. city sir. Yung lumalakad yung sityo yan. Kung baga, may naglalakad. May naglalakad. Yung tinatawag ko na fixer. Yun. So ngayon ko lang nalaman, hindi lang pala sa mga license yung tinatawag na fixer. Walang problema dyan. Okay lang yan. Para sa akin. Pero para sa kanila na gumawa niyan, kasi kayo wala mo kayong alam dyan eh. Binigyan kayo niyan, nilagay ninyo. Siyempre, di ba, para makinabang kayo kasi naglalak buhay kayo. Without knowing na, tingnan nyo, nilapastahan ako ng mga taga-taas. Gumawa sila ng permit, nandyan yung pangalan ko, wala akong pirma. Si chairman po yung nagsasalita, mga kabayan. Yun talaga dapat, sitahin yung mga taong yun. Ipopost nila yung pangalan ko dyan, nanggaling sa kanila yung logo. Ang logo ng barangay, wala. Hindi rin yung buko yung makontrata namin.
Hindi na po yung barangay. Nakalagay po sa insurance and session, nakalagay po barangay po. Sino po namin ang kasalanan? Hindi niyo kasalanan, hindi ko kayo sinunod dyan. Ang may kasalanan dyan, yung mga bugok na nag-issue ng ganyan. Dapat mo nga ireklamo yung mga yan. Mapopost nila yung pangalan ko. Wala akong kaalaman kasi may batas dyan na ease of doing business. Lahat, doon na dumaan, ang mga barangay kawawa. Parang tinanggalan kami ng karapatan na kumita. Tapos ipopost yung pangalan ko dyan na walang pirma.